Eto na nga pala yung araw na aalis ako at first time ko nga rin palang makakasakay ng eroplano. Naayos ko na nga pala yung mga gamit ko dito at maaga nga rin pala akong gumising ngayong araw na to dahil eto na nga pala yung araw na flight ko. Hindi nga ako nakatulog kagabi dahil excited nga ako na medyo kinakabahan. Alam nyo ba kasi first time ko lang din makakasakay talaga ng eroplano. Ilang araw nga din pala akong walang upload na vlog kaya ngayon eto makakapag voice over na ako at makakapag-edit kasi hindi na gaanong busy. Sila nga pala yung mag-aatid sa akin papuntang airport, kasama nga din pala si tita kasi nga daw baka ma-miss niya ako bigla. At syempre ayan, kasama nga rin pala si mama. Hindi ko alam kung masaya ba si mama or malungkot dahil aalis na ako. Medyo nag-uulan-ulan pa nga nung umalis ako pero hindi naman siguro makakancel yung flight. Kaya nga ito, tuloy-tuloy lang yung biyahe namin at naging smooth lang. Actually, hindi ko talaga sinabi sa inyo to. Hindi naman to biglaan. Talagang planado nga pala itong pag-alis ko. Kaya hindi ko rin talaga sinabi. Sabi ko, sasabihin ko na lang kapag talagang siguradong aalis na ako. Kaya nga ito, may share ko na nga rin pala sa inyo. Nakakalungkot man pero at the same time, masayang masaya ako. Masayang masaya ako mga moy dahil ito, isa na naman sa pangarap ni mama yung naibigay ko. At eto talaga pinag-ipunan ko para sa kanya. April pa nga lang, nag-book na nga pala ako ng ticket dahil gusto niya nga daw umuwi sa kanyang probinsya. Taga-Samar kasi si mama at almost 7 years na nga rin pala siyang hindi nakakauwi at eto nga sasama ako at yung kapatid ko. First time ko nga lang din pala makakapunta dito sa probinsya nila mama at madalang talaga umuwi si mama dahil nga mahal talaga yung pamasahe. Kaya si mama at saka si tita years talaga yung aabutin talaga na pagbilang bago nga pala sila makauwi. Mag-iipon muna sila. Kaya ako nung malakas pa yung vlog at nung sumasahod pa nga ako, pinag-ipunan ko talaga to para kay mama. Wala na talagang masasaya pa kapag naibigay mo talaga yung gusto ng parents mo at alam nyo ba kapag nakauwi si mama sobrang saya niya. Sayang nga hindi nga pala kami kumpleto dahil budgeted nga lang to kaya sabi ko kay mama importante nga siya ay makauwi. Para alam nyo kung bakit ko nga pala finish itong pag-iipon ko para kay mama kasi siya kapag umuwi siya, natatandaan ko talaga ng mga bata kami nag-uutang pa yan tapos nga almost 1 year niya nga palang babayaran. Uutang talaga siya ng 15 to 20k para nga makauwi nga lang sa probinsya nila. At natatandaan ko pa nga yung last uwi niya noong 2017 tapos nga nagtatrabaho yata ako nun sa Jollibee. Pinipigilan ko pa ngayon mang utang kasi nga alam mo naman almost 1 week lang nga siya doon tapos yung babayaran niyang utang almost 1 year. Na-delay nga pala yung flight namin na mahigit 1 oras at eto nga pasakay na nga rin pala kami ng eroplano. Sabihin nyo ng oy ako pero alam mo ba yung dating pinapangarap mo lang na sana makasakay ka ng eroplano? At eto nga finally may experience ko na nga. Iba yung saya para akong bata na talaga dating pinapangarap ko lang to. Ano kaya yung feeling na nakasakay ng eroplano? Pero itong trip na talaga to para to kay mama kasi nga matagal-tagal na talaga siyang hindi nakauwi sa kanila. Uuwi si mama na hindi siya nangutang sa pagkakataon na to na 15 to 20,000 para makauwi lang. At unti-unti na nga palang umaandar itong eroplano. Ito, kinakabahan na ganito ako. Pala kapag first timer talagang natatakot ako. Alam niyo bang napapapikit pa nga ako dyan tsaka napapadasal. Pati nga yung kapatid ko ay nagdasal nga dahil first time nga lang din talaga. At so sobrang kaba ko, pawis na pawis nga pala itong dalawa kong kamay na to. 1 oras lang naman yung biyahe pero tingnan yung mga reaction ko at ayoko talaga dito sa may window seat. Pero siguro lumipas na yung kalahating oras, ayun unti-unti naman naging okay na. Iba pala talaga yung feeling, basta natakot ako pero at the same time talaga masaya ako. Si mama din, first time niya nga lang din makakasakay, talagang napapapikit siya kasi kapag umuwi siya dati nagbabarko sila. Sa mga susunod na vlog ko kwento ko nga pala sa inyo, talagang ako nagtataka din ako bakit nga palang laki ng inuutang ni mama kapag umuwi siya. Pero isa lang masasabi ko, mas lalo nga pala akong mga kay mama, yung tipong kahit walang-wala na siya, yung tipong mag-uutang lang talaga siya, makauwi nga lang pala sa probinsya nila. Masaya ako na nakasama ako dito at nalaman ko kung bakit. 45 minutes lang naging biyahe namin at andito na nga rin pala kami sa may Tacloban Airport. May mga sasakyan naman dito na nag-offer nga pala tapos eto nagpatid nga pala kami sa may terminal. At dito nga sa may terminal, sumakay nga pala ulit kami dito ng UB Express. Alas 2 andito na nga kami pero sabi nga daw nila yung last trip mamayang 5 PM pa. 5 PM na nga pala kami nakaalis, dinaanan nga pala namin itong San Juanico Bridge. Nalobat na nga rin ako dito pero alam niyo bang naligaw nga pala kami tapos nag-abono pa kami ng 2,000 na pamasahe. Kaya hindi na nga rin pala ako gano'n nakapag-video dito kasi lowbat na nga pala nalito ako. Na nga rin pala si mama dahil lowbat na talaga ako, hindi na ako nakapag-waste, lowbat na lahat ng cellphone namin. Eh hindi nga daw nila alam ni mama na malalagpas din talaga sila kasi nga medyo matagal-tagal na rin talaga silang hindi nakakauwi. Umabot nga pala kami hanggang Borongan City kaya ang ending sabi nga namin dun sa driver. Nakikiusap nga kami na 1,500 na nga lang pala pero gusto ng driver 2,000, wala na kami magagawa. Ang importante nga pala kami makarating na nga rin pala kami kasi nga sobrang gabi na rin.